Oh, kumusta naman kayo dito? Tita, mano po? Ay, madumi ang kamay mo. Alam mo, hindi mo man lang natatanong. Umuwi ako dito para makalanghap ng sariwang hangin. Ay, ang laki na natalo ko sa kusino. Eh, gusto ko magpahinga. Kaya ako naririto. Oh, ikaw, kumusta ka naman? Parang wala kang pinagbago. Okay lang naman po ako. Ganito talaga yung buhay sa probinsya, pero masaya naman po ako. Diyos ko, parang hininga mo amoy kamote pa rin. Siguro nagantyaga pa rin kayo sa pagkain ng mga kamoting baging, kamoting, ano ba yun? Isa, kamoting kahoy, balinghoy. Ganyan. Ganyan pa rin ba kayo? Tita, wala namang masama doon. Masustansya nga yung mga pagkain na yun eh. Diyos ko. Kung gusto nyo, kukuha po kami doon sa farm namin, tapos pwede mong dalhin kung uuwi ka na doon sa Maynila. Alam mo, gumaya ka sa mga pinsan mo. O, di ba? Andun na sa States. O, nakapag-chat-chat lang ng konti, dating apps, nakakuha ng mga partner ng apam. O, di na doon na sila sa States. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Gusto mo ba yung ganyang buhay? Tinan mo nga itsura mo, mukhang matanda ka pa sa akin. Masaya naman po ako kung ano man yung narating nila sa buhay. Ako naman dito, masaya rin. Kasi may kasama na rin ako. Ano? Asawa ka na? Opo. Ito po. Mahal, Mahal. Ayan ang asawa mo? Opo. Sa itsura pa lang mukhang magsasaka. Ano ka ba, Eden? Hindi mo na binago yung kapalaran ng nanay mo. Ginaya mo rin. Tita, wala naman po sigurong masama kung magsasaka yung asawa ko. Tsaka Magsasaka ka, di ba? opo, magsasaka. Tsaka dumedilihensya din po ako mag-construction pagka wala pong ginagawa sa sakahan. Tita, nagtutulungan naman po kami, kaya walang problema po. At nakakakain din kami ng 3 beses sa isang araw. Diyos ko. Ano magiging buhay nyo dito? Di isang kahit isang tuka. Diyos ko, ang sarap nga rin naman minsan pumasyal dito, no? Kahit ako nagwawalda sa kasino ng kaandahan, pag pumupunta ako dito, parang ang yaman-yaman ng pakiramdam ko. Kasi naman, ang mahihirap na sobra mga dukha itong kaharap ko. Teka lang tita ha, parang sumusobra na kayo sa mga pinagsasabi niyo sa amin. Nandito lang ba kayo para manlait? Hindi ba kayo nandito para makiramay? Kasi wala na si mama? Ano? Ulitin mo nga. Makiramay saan? Sa mama mo? Wala na po si mama. Patay na mama mo? Opo. Pasensya na po, hindi namin nasabi kasi masyado po kayong busy sa buhay dun sa Maynila. Wala na pala yung kapatid ko. Ibig sabihin, akin na tong pamamahay na to. Akin na tong lupain na to. Dagdag na naman sa kayamanan ko. Paano pong sa inyo mapupunta? Kami po nakatira ngayon ni Eden dito sa bahay ng mama niya kasi wala na po yung mama niya. At hindi ka pa natuwa na tumira kayo ng ilang taon? Ang bahay na to ay sa magulang pa namin, ha? Kaya napatira rito ang nanay mo kasi dito nakapisan dati yung mga magulang ko. O, pwes dadalawa kami, wala na siya. Ano, sa inyo mapupunta? Pakilinaw nga. Mga tanga rin pala kayo Pero naman siguro, tita, meron din kaming mana galing kay mama. Ewan ko sa inyo. Kung nasa saan, hanggat buhay ako, di wala kayong mana, akin lahat to. Papatayuan ko to ng resort para pag pupunta ako dito, abay, maganda-ganda ang pahinga. Wala po kaming titirhan. Yun ang problema nyo. Hindi ko problema yon. Ngayon pa lang, maghanap-hanap na kayo ng titirhan dahil baka sa isang buwan, paumpisahan ko na itong pababakbak ko na at gagawin kong resort. Naiintindihan nyo? Pero tita, pwede naman kami yung mag-manage nito, di ba? Ay, hindi. Ayoko na kamag-anak. Mahirap-hirap yung ganyan. Lagi akong wala pagras kayo magmamanage. At saka, hindi na kayo magtatagal dito. Ora mismo ngayong gabi, kailangang umitsipwera na kayo sa eksena. Gumora na kayo. Mawalang galang na po Pero wala po kasi kaming titirhan ni Eden tsaka gabing-gabi na po. Inuulit ko. Ha? Hindi ko problema yon. Di ba magsasaka ka? Wala ka bang kaibigan dito? Doon kayo. Gusto ko mapahinga ngayong gabi. Gusto ko solo ko ang bahay. Baka naman po pwedeng bigyan nyo kami kahit isang linggo. Isang linggo? Ngayon ng gabi, kung bukas nga, baka hindi ako pumayag, isang linggo pa. Ngayon na, mag-impake na kayo, ngayon na. Ngayon na, para walang laman yung kwarto, doon ako may ihiga. Ngayon na! Mahal, pasensya ka na ha. Walang tumatanggap ng mga kaibigan ko sa atin. Siguro, tapos din sila. Baka natatakot na makagasto pa sila ng, alam mo na, pagkain para sa atin. Mahal, di mo naman kailangan humingi ng pasensya tsaka ganun talaga siguro yung buhay. Kung ano yung ibigay sa atin na problema, naniniwala ko lagi may solusyon yan. Ate. Ate, kuya. Baka mayroon po kayong pera dyan. Kaya po pagkain.
Kasi buong araw na po akong kinakain eh. Naku, Iha, pasensya ka na ha kung pera yung kailangan mo. Wala kaming mabibigay, gawa ng napalayas kami ng tita ko ng di oras. Pero kung pagkain naman, meron na to dito. Ayan, sige, ibigay. Ito nga yung biscuit, pagkain na lang namin to sa maghapon. Pero kung talagang gutom ka na, sige, sa'yo na lang to. Pwede naman tayong maghati. Maraming salamat Ay, hindi po na, ayos lang. Gagawa na lang kami ng paraan para makabili. May barya pa naman ako eh. Tsaka mukhang ikaw, matagal ka na dito sa kalsada, kaya kailangan mo din makakain. Opo, matagal na po ako dito. Simula namatay yung mga magulang ko. Palaboy-laboy na lang ako. Kawawa ka naman. Wala naman po kamag-anak na kumupot sa akin. Kaya, ito, naging pulubi na lang po. Pasensya ka na talaga. Yan lang magbibigay namin sa'yo ngayon. O, sige, mauna na kami ha. Wait lang po. Baka po ito makatulong. Lotto ticket po yan. Oh, Lotto ticket? Lotto tea. Sa, Saan yun? punta yun. Hayaan mo na, itabi na lang natin. Baka mamaya, may dalang swerte. Hindi natin alam. Sige, ako na magtatabi ha. Tara na. Oh, ano? Okay ka na ba dyan? Oh, mga buhay pa pala kayo. Tita. Opo. Sa awa ng Diyos, buhay pa po kami. Oh, at saan naman kayo? Sino naman ang mapalad na natuluyan nyo? Sa totoo po niyan, makiusap lang po kami dun sa may katabing bahay ng covered court. Doon lang kami tumuloy muna. Nakita mo na? Nakita mo na? Yan ang napapala mo, katigasan ng ulo mo pagsama mo sa lalaking yan. Mag-aasawa ka rin lang, di ka papalit kasi pumili-pili. Oh, paano ka na ngayon? Ganyan ka na lang! Magugutom kayo sa gitna ng karsada. Tita, hindi naman kami magkakaganito kung hindi mo kami pinalayas dun sa bahay. Tsaka ngayon nga po, dapat tulungan nyo kami kasi kailangan namin ng tulong. Nasa inyo na nga po yung bahay namin. Bakit ba lagi niyong ipipilit sa akin yung bahay? Yung bahay na yun ay akin! Naintindihan mo? Yun ay sa mga magulang ko pa. Ba't pinipilit mo na pilit? Mga isang araw, yung mga gamit nyo doon, ipaglalabas ko na mga basura, mga aparador na mga luma, mga drawer na hindi ko maintindihan. Iniwanan mo pa nga ako ng saksakan dami ng basura? Mga basura yung mga gamit nyo? Sana naman po malilinis namin yun kung hindi mo kami ura-uradong pinaalis ng gamin yun. Kaya, ngayon po, nakikiusap po kami ulit kung pwedeng doon muna kami ulit tumuloy sa bahay. Ay naku, sino naman nagturo sa'yo na magsabi sa akin ng ganyan, ha? Alam mo, kung gusto mo na tumuloy doon, sige, eto. Ha? May mga kakilala akong apam na nakikiusap sa akin, ihanap ko sila ng jowa dito. Sige, doon ka tumuloy. Sumama ka sa akin, iwanan mo yung asawa mo. Tita, hindi naman pwede yun. Tsaka mag-asawa po kami. Kayo pa naman po yung tsahe niya, ganyan kayo mag-isip. Hindi nyo nga alam, kilala yung taong banyaga, isipin kay Eden, tapos anong gagawin sa kanya? Sasaktan siya? Yung mga nababalita nga ngayon, nilalagay sa maleta eh. Chika-chika lang yun. Naniniwala ka naman agad doon. Samantalang yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Anong buhay ang mararating ng pamangking ko sa'yo? Sige nga, Aber. Yung pinalayas ko nga lang kayo. Wala kayong ipon, wala kayong pera, hindi kayo handa sa pangyayari. Ha? Ano ka ngayon? Sa pera ka lang ba talaga nasisilaw, tita? Hindi mo inisip na ikaw yung tatay yung pangalawa kong nanay dahil wala na si mama? Hindi mo ba naiintindihan na ang tao ngayon ay hindi na pwedeng mabuhay nang walang pera? Hindi kayo mabubuhay sa puro pagmamahal. Tandaan mo yan. Para ka, palibasa hindi ka nag-aral yata o hindi ka naturuan ng nanay mo, bobo ka. Mawalang Hindi mo galang na po, naiintindihan. Mawalang galang na po. Grabe na po kayo magsalita sa asawa ko. Wala kayong karapatang sabihan siya ng bobo. Tsaka, kung pera lang talaga yung iniisip mo, mas gugustuhin ko na lang din maging mahirap na masaya. Pero yung ganyang ugali, di na lang po. Tara na nga. Kala mo naman kung sinong meron to kung makapagsalita sa susunod. Iwasan yung mag-cross uli ang landas natin, ha? Nasisira araw ko pag nakikita ko mga pagmumukha ninyo. Ayan na. 06. 06. 00 yung nataya. 24. O naman, palas ko naman. Okay na sana yung 06 eh. Ay, pasunod. 59. Oh, eto, tama na sana. Ay, Sayang. Excuse me po. Ate, okay lang po ba ipagpatuloy mo lang po yung pagbabasa ng number? Nakikinig po kami, may ticket din po kasi kami.
Ganun ba? O sige, sige. Ano po sumunod sa 59? 17. Oh, 17. Tama naman sana yung sa akin. 17. Sayang. 17 meron. 17 sa inyo? Oh, meron. Ano pong sumunod doon sa 17? 21. 21? Isa na lang. Uy, Isa na lang. 21? Oo. Meron. Tumatayo balahibo ko ah. Yung kasunod, 08. Ah! 08 din? Oo! Panalo tayo! Ay, balato kayo dyan ha! Balato kayo! Sinabi ko sa inyo anong number ha? 265 million! Ang laki! Million? 265 million! Ang laki! Balato! Sige po, babalatuhan ka namin kapag nakuha na namin tong premium to. Oh, paano ko naman malalaman saan kayo nakatira? Eh, sumama ka na lang sa amin. Wala naman kaming bahay ngayon eh. Oh, sige! Tama ko! Sige po! sige. Ay, shh! Swerte ko. Ano na ba tong mga batang to? Ano ba tong mga anak ko? Ayaw na magsisagot. Aba, ilang buwan na akong di pinadadalhan. Di ba nila naiintindihan na wala akong gagastusin dito? Tatalo ko na lahat ng pera ko sa kasino. Paano na ba to? Sila Eden ba to? Aba, mayaman ang mga bruha. Ano nangyari? Napuntahan kaya? Nakahiram ng pera. Baka sakaling pahihiramin din naman ako ng mga yun. Teka, nakapunta ka. Naku mahal, tignan mo lahat ng napundar natin, no? Napakarami dahil dun sa napanalunan natin. Hindi lang yun. Naging nakatulong pa tayo sa mga street children, sa mga PWD, di ba? Nakatulong tayo sa mga foundation na yun. Pati sa mga farmers. Eden! Tita, Pamangkin, napasyal ako dito sa'yo. Balitang-balita na ang yaman mo na. Baka naman makahingi ako ng tulong sa'yo. Tulong. Ano po ba nangyari sa inyo? Nako, ang laki ng naging problema ko. Napalulong ako sa sugal. Ubus lahat ng ari-arian ko. Wala nang natira. Tapos, yung mga anak ko, hindi na rin ako pinakailaman. Kaya, sobrang hirap ng buhay ko ngayon. Kaya nga, naglakas loob ko lumapit sa inyo. Baka sakaling matulungan niyo ako. alam mo tita, hindi namin malilimutan yung ginawa mo sa amin. Pero, wala na pa talagang natitira kahit yung resort. Yung resort naman nandiyan dyan pa. Ulitin ko lang sa'yo na yung mga nangyari noon. Baka naman, tagal na yun. Baka naman pwedeng kalimutan nyo na. Yung resort na lang ang natitira. At parang bala ko na rin ibenta kasi nga wala na rin akong pinagkukunan. Tita, kung ganun, kung gusto mo, kami na lang bumili ng resort mo. Wala namang problema yun. Malaking tulong sa akin kung kayo ang bibili. Ulitin ko ha. Pasensya na sa inyong dalawa, pati sa'yo. Friends, pasensya na talaga. Naiintindihan po namin kayo, tsaka matagal na po namin kayo napatawad. Tsaka alam namin yung pinagdadaanan nyo ngayon na mahirap na wala kang makakuha tulong. Pero kahit na ang sama ng ginawa nyo sa amin, hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Kaya kahit na ganyan ka, kahit na ang daming pinagdaanan ngayon, tutulungan ka pa rin namin. Malaking aral to sa akin. Ngayon ako naniwala na ang pera, napakadaling mawala pag talagang hindi ka sinamahan ng swerte, lalo na yung mga, alam mo na yung ugali ko noon, talagang bilog, pati talaga yung mundo at totoong may karma. Sama-sama na yan. Talagang, Ayan, yun na po yun. Talagang kumain na po muna tayo. Tara na. Tara po, doon na lang natin pag-usapan yung tungkol sa resort. sige. Sige po tita, mauna na po kayo doon. Susunod po kami. Sige. Oh, Ang galing naman talaga. Alam nyo, hindi ako nagkamaling kayo ang tinulungan ko. Ito yung pulubi, di ba? Pero bakit ibang-iba ka na? napakaganda niyo po ah. Sa totoo niyan, hindi talaga ako pulubi. Ano? Hinanap ka pa naman namin kasi bibigyan ka namin ng balato. Oo, hindi. Tutulungan po namin kayo, yung pamilya niyo. Kasi sa inyo naman po talaga yung lotto ticket eh. Hindi namin inaangkin yun. Hindi na. Masaya akong makita kayong maganda na ang buhay. Asya, alis na ako ha. Sige po, salamat po ulit ha. Maraming salamat.